Dapat, yung kalahati nun, i-introduce mo na 2 weeks before. Katawan niya nakakapag-adjust na doon sa ibibigay mong vitamin. Hindi yung derby, saka ka magbibigay. Gumagamit ako ng brewer yeast, Rhea B complex. Lahat ng lumapit sa akin na humingi ng tulong pang-auction ng ibon, wala akong tinanggihan. Ang ibon ko na mag-start ako ng karera 55. Ilan na lang siya ngayon? 28. Winawala naman natin yung ibon. Bakit hindi tayo kumuha ng kaunti para i-share at maitulong natin? Yun. So, good morning again. Dito naman tayo sa South Lobe ko. Pero wala kayong makikitang ibon kasi nakaload lahat. Tara, pasok tayo. Ewan. Ito muna. Ito yung mga paraphernalias. Ito ang aking aparador. Panaguan ni sir, oh. Ito ang aking mercury drug. Magulo ngayon. Pero kompleto lahat yan. Ito yung mga binibigay natin sa ibon, Victory, Ideal Pills, Bergason. Dami. Pag inisa-isa ko yan, di tayo matatapos. Kompleto si sir. Tapos ito ang mga ring na panlaro ko ngayon. Na-order na tayo. NHPC, MMFC, BBC. Tapos yung ibang ring dyan, pasok-sok. So ito ang aking lock ng South. Ang laki nito mga kaibon. Marami-raming mailalagay dito si Sir Manny. 60 ang capacity nito. Etong lock na to, pinagawa ko galing sa panalo ni Mystic. Yung naklak ko ng MacArthur, yung apo ni Witika. So ito sariling design ko na rin. So ito yung binubuksan ko pagka lalabas ako ng ibon, papalipad. Ito naman yung papasok nila, papunta doon sa viewing sa taas. Ayan. Tapos ito ang aking aviary. Lawak. Tapos ito ang aking pasukan. Naka-double lock yan. So may pasukan siya dito, meron din niya doon slide. Ako. So nandun din yung lagayan ko ng e-clock. So 60 capacity dito. So ito convertible ito. Since derby na ngayon, magiging converted yan. Oh. Ito yung lock ko. Magiging ganito yan. Oh, ang galing, oh. Para sa motivation. May lock din yan. Lalagyan mo na lang yan dito ng paso sa loob. Double Gagawin purpose ko yan pala yan. pag mga third, fourth lap na. Bali, ganun ka sir sa mga panlaban mo. Oo. Motivation. So dapat nagpe-pairing na sila. Yung iba sir, bago pa lang mag-derby, binibigyan na nila ng ka-pairing. Ikaw sir, anong laps ka nagbibigay? Ngayon, ini-introduce ko na sila pero iniiwasan ko magkasama sila dahil mahirap pag nag-itlog yan. Sakit sa ulo ng hen na pangkarera. Baka matapat na mag-itlog ng Friday, Saturday, or Sunday wherein nasa truck sila. Huwag ka na mag-expect na magka-clock yan. Swerte na lang kung makauwi. Pero kung mag-clock, ay doubt. Based on experience ko yan, marami na akong ibon na ganyan na naging problema. Yun. Pero ikaw sir, paano ka mag-prepare ng mga warriors mo? Kunyari, malapit na yung training sa track. Dapat may vaccine. Vaccine ang number 1. Prepare sila dapat yan. Tapos mataas ang immunity nila. Kasi may expose na sila sa kung ano-anong klaseng bacteria. Alam mo ako, as a club owner, hindi ako nagte-take advantage na dapat yung ibong ko nakahiwalay, may sariling plates. Hindi. Sinasama ko yan sa ibang ibon. Kasi para ma-expose, malaman ko na kung sino yung may problema at wala. Kasi kung hindi ko yan i-expose sa ibang ibon, hindi ko malalaman yung tigas ng ibon. Yun. Hindi ako nagbibigay ng vitamins, mga hanggang 200. Kasi ang practice ko, pag 200 kasi halos, fan race na yun, malapit na mag-derby. Nag-introduce na ako ng vitamin, pero kalahati lang. Kasi yung ibibigay mong vitamin sa derby, halimbawa isang buong tableta, o ano man yan, dapat yung kalahati nun, i-introduce mo na 2 weeks before. Katawan niya nakakapag-adjust na doon sa ibibigay mong vitamin. Hindi yung derby, saka ka magbibigay, mapipigla yan, hindi mo alam yung sudden reaction niya sa katawan ng ibon. Ngayon, kung inunti-unti mo makakapag-adjust yung ibon, alam niya na kung ano yung papasok sa kanya. Yun. So, ganun ako mag-practice sa ibon sa pangkarera ko. Yun, maraming salamat sir. Yun sir, pero pagdating po ng derby, ano yung mga hindi nawawala na ginagamit mo? Medyo marami yan. Lagi ko naman sinishare to. So, gumagamit ako ng brewer yeast, Rhea B complex, of course, sticky mix, hindi ako nawawalan yan. Tapos, yung hinahalo ko sa painom natin, yung glucose. So, yan, normally. Yan lang naman. Tapos, ang pinapabaon ko, Ideal Pills.
So basically yun lang nagsiseparate. Hindi ako bumibili ng masyadong mamahali na mga vitamins. So plus ang ibon ko, lalo na pag derby, hindi ako nawawala ng grits, Taiwan soil, at saka redstone. Kailangan niya. Kung makikita mo dito, laging nakababad yan. May stock nga sila, Oo, sir. nakababad dito sa loob yan. Upon arrival, o pagkatapos nila magpahinga, makikita mo tutuka sila. Kailangan nila talaga yan. Nakita ko din yan sa mga races sa international. Pag yung recent Barcelona race, siyempre may mga ini-interview ng mga player sa loob nila. Nakikita ko napakarami. Napakarami nila. So ginagaya ko lang din. So yun, plus motivation. Kung makikita nyo nga itong mga kulungan ko, naka-prepare na yan sa motivation. Plus, malinis na patuka. Bumibili din ako ng safflower, sneaky mix, tsaka mani. Yan yung mga dinadagdag add-on ko para sa ibon. Plus, paligo ng ibon. Kung wala akong apple cider vinegar, kung wala akong mabiling bath salt, ang ginagamit ko apple cider vinegar tsaka asin. Napaka-importante po yan. Sa akin, napaka-mortal sin kung hindi ko napaliguan ng ibon ko within the week ng derby. Ilang beses ka, sir, magpaligo ng mga warriors mo pag derby na? Ang procedure ko dyan, Tuesday, self-bath. Thursday, ako nagpapaligo. Kung hindi ko mapaligo ng Thursday, Friday ako nagpapaligo ng umaga. Para presko sila, sir, sa trap? Napaka-importante na huwag pulbos ang balahibo ng ibon. Una-una, magagamit mo yan pag tinamahan ka ng smash. Plus, mas komportable sa ibon kung ganun yung balahibo nila. Hindi katulad ng iba. Siyempre, kami may loading station. Mahawak kami ng ibon ng iba. Yung iba lalagkit. So ano ina-expect mo sa ibon mo? Magpe-perform na maganda kung makita mo yung balahibo niya, lagkit. Diba? Yun. Pero ikaw, sir, anong may papayo mo sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakakatikim ng panalo? Tuloy-tuloy lang. Tapos, ang number one kasi dyan, i-improve nyo yung bloodline nyo. Diyan yung mag-uumpisa lahat. I-improve mo yung bloodline mo, i-improve mo yung sistema mo. Huwag yung, pag pumunta ka ng derby, dapat stick ka kung anong sistema mo. Ako, bago mag-derby, nakalista na yung gagawin ko for the whole 6 weeks. Hindi ko yan babaguhin, mamatay man, matalo, manalo. Yan yung sistema ko. Kasi yung ibang mga newbie, maglo-load, may makakausap, pare, binigay ko yung ganito, pare. At di magbibigay ka naman, magbabago ka ng sistema mo. Maling-mali. So mag-stick kayo, dapat alam nyo na yung gagawin nyo, alam nyo yung ibigay ng tanghali, hapon, diba? Yun, maraming salamat, sir. Yan, sir, tingin mo, ano po yung mga importante sa pagkakalapati para manalo? Yung napakagandang tanong. Marami nang nag-vlog sa akin, pero ito yung tanong na hinihintay ko na itanong sa akin. Dapat meron kang good vibes. Ano ba yung good vibes? Ito yung hindi ka nang loloko, hindi ka nang lalamang, hindi ka nang down ng kapwa mo. Since na nasa industry tayo ng pag-iipon, matuto tayo rumispeto sa ibang pansin. Kasi tingnan mo ha, pag nagkagipitan, halimbawa karera, 3 o'clock na wala pang nagpapaklak. Kahit hindi ka nagdadasal sa Diyos, magdadasal ka. Baka nga pati kay Santa Claus, magdasal ka. So, bakit doon mo lang kailangan gawin yun? Lalapit ka kung kailan may kailangan ka. Oo nga naman. Diba? So, dapat i-maintain mo sa sarili mo na may baong kang good vibes. Kasi yan ang kailangan, napaka-solemn itong ibon na alaga natin. Ibang klase siya. Pag nangangailangan ka, tutulungan ka niya. Pag in times na in any needs sa akin na napakaraming beses. At na-oobserbahan ko din sa mga players na nananalo sa club namin. May nanalo sa amin na club namin, may sakit yung asawa. Kailangan niya ng pera. Nanalo siya ng almost 100,000. Na itawid niya yung pangangailangan nila. Dahil sa kalapati, sir, Dahil sa kalapati. So, irespeto natin kung pag-iibo natin ito. Plus, irespeto natin yung mga fellow pansier natin. Wala tayong karapatan na magsalita sa kanila dahil una-una, hindi naman natin sila kilala personally. Ako na experience ko, napakaraming tao nag-down sa akin. Kala nila kakilala nila ako. Kala nila kilala na ako from head to toe. Diba? Kala nila kilala nila kung ano yung pinagdaanan ko sa buhay para pagsalitaan nila ako, pag-usapan sa GC ng may GC, pagkatuwaan.
Pero tingnan mo sila, hindi sila nananalo. Lahat ng mga ganyan ang ugali na pansin, hindi nananalo. Lahat ng mandaraya, hindi nananalo. Lahat ng nagte-take advantage sa pelo pansin nila, hindi nananalo. Ako, isa siguro sa mga sikreto, o isa sa mga naging practice ko kung sa pag good vibes na dinadala sa akin. Lahat ng lumapit sa akin na humingi ng tulong pang-auction ng ibon, wala akong tinanggihan. Nagbibigay talaga ako hanggat maaari. Minsan may mga pagkakataon na nakakalimutan ko sa sobrang busy, pero ipaalala mo lang sa akin. Wala akong tinanggihan. Kasi imagine, tinan mo, ang ibon ko, na-auction, may lumapit sa akin, namatayan, nagkasakit, kailangan ng pampagamot. Yung ibon ko nakukuha ng 3,000 pataas, minsan 5,000, minsan 10, minsan 15. Imagine, ang laking tulong nun sa kanila. Opo. Ang laki ng balik, lalo na yung mga namatayan, nasunugan. Diba? So, tingnan mo ang ibon ko na mag-start ako ng karera 55. Ilan na lang siya ngayon? 28. Winawala naman natin yung ibon. Bakit hindi tayo kumuha ng kaunti para i-share at maitulong natin? Yun, tama Diba naman. good vibes yun? Opo. So kung may baon tayo nun, pag nagkakarera na, parang hindi ka kakabahan na ipagpapala ka or bibigyan ka ng magandang race. Dahil may baon kang maganda. Dahil hindi ka nang alipusta, hindi mo pinag-uusapan to, tao na to, sa likod niya, behind. Kasi napaka-pangit po ng pagkakalapati natin. Napakadumi ng pag-iibon natin. Kasi, tingnan mo yung mga bawat GC. Kukuha ng post ng isang tao, pag-uusapan nila doon, lalamutakin, lalapastanganin nila yung pagkatao ng tao. Anong karapatan mo? Kilala mo ba yun? Oo nga po. Diba? Wala tayong right na gawin natin. Ang nakakahiya dito, yung mga tao na yon, edukado pa, mayayaman, may pinag-aralan. So nasaan na po yung education ninyo na ginagawa niyo yan sa ibang tao? Hindi nyo naman alam yung root ng pinanggagalingan ng kwento. Oo nga po. Nadinig mo lang, dumaldal ka na, sinira mo na yung pagkatao ng isang tao. Hindi mo alam yung root, hindi mo alam yung pinanggalingan kung bakit siya nagkakaganon, kung bakit siya inaway, di ba? Nagkagaling-galingan kayo, sa pagkakarera nga, hindi kayo manalo. Alam niyo ba kung sino yung madadaldal? Yun yung mga hindi nananalo. Oo, madalas Doon na lang nila inilalabas sa pagdadaldal nila. So, may time pa tayo para baguhin yung ugali natin. Since nandito na tayo sa industry ng pag-iibon, my God, dapat matuto tayong rumispeto. Diba? Ako, tingin nyo, naging presidente ako ng club ng ganun-ganun na lang. Alam nyo yung educational background ko? Alam nyo ba yung family background ko? Alam nyo ba yung work background ko? Para alipustahin mo yung pagkatao ko doon. Lahat na yata ng masasakit na salita, sabihin mo sa akin. Diba? So mali po yun. So, payo ko, mag-ipon tayo ng maraming good vibes sa katawan para pagdating ng karera, good vibes din. At i-refresh natin yung sarili natin. Mag-alis tayo ng Saturday pa lang, linggo abangan eh. Dapat fresh ka na, nagawa mo na yung mga kailangan sa bahay, huwag mo nang awahin yung misis mo, hindi kayo para pagdating ng linggo, nag-aabang ka, walang kokontra. Ayun. Good vibes lahat. Kumbaga, maluwag ang dating nung araw. Ako ganun ako mag-prepare. So, papasyal. Pag Sunday kasi, nauubusan ako ng family day. Especially kung ang karera mga hanggang 3 o'clock o 4 o'clock na. Pero kung mga half day lang, katulad bukas, half day lang, so kahit hindi kami mag-family day ng Saturday. Kasi after the race, may family day pa. Ayun. So ganun po natin dalahin. Although nandito tayo sa industry ng pag-ibon, huwag natin kalimutan pa din yung social life, family life natin. Huwag tayong magpaka-addict dito. Tatandaan nyo, lagi ko naman sinasabi, ang pag-iibon ay stress reliever. Huwag kang magpaka-stress sa ibang pansir, sa ibang tao. Diba? Ba't mo ini-stress? Anong pake? Kung may issue sila, labas ako dyan, hindi naman ako involved, wala akong pakialam dyan. Yan. Diba? Ibig sabihin, walang pumapasok sa yung bad vibes. The more na sinasalo mo yan, nag-iipon ka ng bad vibes sa katawan. So yun lang, maging masaya tayo, enjoy po natin ang pag-iibon. My God, kalapatids, stress reliever to. Dapat
maging masaya tayo. Yun. Maraming salamat, sir. Ikaw po, sir, bilang isang president ng isang club, anong may papayo mo dyan sa mga ibang club na nanonood dyan? Sa amin mga club, owner or operators, huwag po kayong mag-alala. Lahat kami, lahat ng presidente, wala namang inisip yan kundi sa ikakaganda ng palaro, sa fairness ng palaro. Pero tatandaan nyo po, napakaliit ng workforce namin kumpara sa dami ng player. Opo. Kailangan po namin ang suporta ninyo. In terms of paying your rings, in terms of maging vigilant tayo sa mga loading stations, mas tulungan nyo kami. Hindi naman namin kaya bantayan lahat yan. Although kami mga club, may meron kaming kaparaanan para wag madaya. Pero kung gumagawa kami ng paraan para wag madaya, may mga panshare na gumagawa din ng paraan, nag-upgrade ng paraan para makapagdaya. So yun, magtulungan po tayo, nandito na tayo sa industry na to. Payabungin at palakihin po natin. Yun. Maraming salamat po, Sir Manny. Ay, sir, gaano kasaya po ba sa pagkakalapati? Nung mag-start ako nagkakalabate, kasi ako very stress ako sa trabaho. Actually, service manager ako ng automotive. Service manager ako for 12 years. Mechanical engineering grad ako. So, nandun ako sa industry na yun. Napaka-stressful kasi mataas ang demand ng target. Kasi meron kaming target sales per month. Ang pag-iipon nakakabawas ng stress. Maniwala ka, pagkagaling ko, pagbaba ko ng auto, dala mo yung bag, naka-long sleeve, naka-necktie ka pa. Yung bag, papatong mo lang sa loob ng bahay, pupunta ka na ng kulungan. Ganun pa itsura mo, nakatok-tok ka pa ng sapatos. So, ganun nawawala ang stress. Tatambay ako doon ng mga 30 minutes, 1 hour. Makita ko lang yung ibong ko, yung movement nila. Kasi kailangan na-obserbahan ko sila. Para alam ko yung galaw, alam ko yung pangangailangan. Nawawala yung stress ko. Plus ngayon, mag-shift pala yan into ibang saya. Kasi ngayon, mas nag-enjoy ako sa breeding. So, masaya ako sa pag-breed. Kasi nakakapag-produce ako ng champion. Nakakapag-produce ako ng magandang kulay. Nakakapag-produce ako ng healthy na ibon. So yun, sa ngayon, mas nai-enjoy ko yung pag-breed. But of course, iba, walang kapalit na adrenaline ang pag-uwi ng ibon galing sa karera. So good luck! May mga karera bukas. Sana manalo tayo lahat. Muli! Ako nga pala si Manny Zamora na mahabang parang Angono Rizal, presidente ng ARPCI. Pigeon Panshir, I love this game! Yun, maraming salamat sa patuloy niyong suporta mga kaibon. At siyempre, Sir Manny, maraming salamat din po sa pag-unlock na makapag-log visit sa'yo. At yan, sir, baka pala may mga gusto kang shoutout dyan. So shoutout, unang-una, dun sa mga followers, viewers, napakarami mong viewers, sana maging 1 million na yan. So supportahan po natin yung mga vlog niya. Tapos shoutout sa mga coordinators, players, sa lahat ng players sa buong Pilipinas. Mabuhay tayong lahat, tuloy-tuloy tayong paunlarin ang ating industry. Mabuhay! I love this game! Yeah. Yun, shoutout sa inyo lahat at sana patuloy nyo akong supportahan at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up visit sa yon. Keep watching and God bless you all. Thank you!